Tuluyan nang natapos ngayong araw ang pagsasanay ng mga kadete ng Philippine Navy na lula ng BRP Andres Bonifacio sa Sasa Wharf, Davao City. Bahagi ito na naunang pahayag ng Navy Forces na nangangailangan sila ng dagdag na mga tauhan. Ang detalye hatid sa atin ng aming kasamang si Julius Disamburon live. Nakaalis na nga dito sa Sasa Wharf sa Davao City ang barko ng Republika ng Pilipinas Andres Bonifacio. Matapos yung kanilang 3 araw na pagbisita dito sa syudad, inaasahan na susunod nilang tutunguhin ang Iligan bago bumalik ng Kalakhang, Maynila. Narito ang report. Nagtapos na ang 3 araw na pagbisita ng BRP Andres Bonifacio sa Davao City. Lula ng nasabing barko ang Philippine Navy Mobile Recruitment Team mula sa Naval Personnel Management Center o NPMC. Sumentro ang 3 araw na pagbisita ng barko sa information drive sa publiko at ang Disaster Response and Rescue Unit Equipment Exhibit. Ang ginawa na training ay practically it covers mula sa bridge na tinatawag namin kung saan kinokontrol yung pagtakbo ng barko hanggang sa weapon system natin at saka sa mga makinarya. At yung mga training na ginawa ng ating mga tauhan ng BRP Andres Bonifacio, yan ang aming pinapasa dito sa mga kadete. 45 graduating cadets ng Philippine Military Academy sa Laknib Class of 2017 ang kasama din sa paglalayag ng barko. Sila ang mga kadeteng sumailalim sa sea phase training. We are preparing ourselves for the challenges and that we will face after graduation po as officers na po. Sa class po namin, nagkaroon po kami ng GOLATs. Okay. Tapos lahat ng nakabunot ng Navy, yung members ng 45 na nandito sa barko po. While in training, they are being compensated while in training, but they have different salary grade, should I say. For enlisted personnel, while in training for about 14,000, but once they graduate, they are compensated for about 22,000. While sa officer naman, while in training, 32,000. Upon graduation, 40,000 po. Parte din ng send-off ang pagbibida sa kakayanan at importansya ng barko. This is a very significant addition to the floating assets ng Philippine Navy in order to maintain or to sustain the conduct of naval operations, lalong-lalo na yung territorial defense operations natin at yung protection ng ating exclusive economic zone. At ang mga barko rin na to is capable of conducting search and rescue and disaster response whenever needed. They could be deployed anywhere in the country, whenever or wherever it is needed. Ang BRP Andres Bonifacio ay ang ikatlong modern ship frigate ng Philippine Navy under Offshore Combat Force. Ito din ay ang 378-foot Hamilton-class high-endurance cutter asset ng pamahalaan. Kaya nitong maglayag ng 12,000 nautical miles sa bilis na 14 knots. Kaya din itong mag-conduct ng search and rescue operations sa high seas, combat operations at maritime protection. Opisyal itong nai-transfer sa Philippine Navy Hulyo noong nakaraang taon. Taong 2011 at 2012 naman nang mai-transfer sa kanila ang BRP Gregorio del Pilar at BRP Ramon Alcaraz. Samantala, sinabi naman ni Kasaklang sa PTV News na kung kakailanganin ay nakahanda ding tumulong ang kanilang hanay sa mga nasalanta ng matinding pag-ulan sa Mindanao. Is capable of conducting disaster response, limited sea lift operations, pag-ano ng mga relief goods at saka pag-sea-lift ng ating mga disaster response teams ng Philippine Navy. Sinabi ni National Defense Secretary Delfin Lorenzana na ang BRP Andres Bonifacio ay inaasahang magpapatrol sa karagatan ng Sulu at magpapalakas pa ng kapasidad ng hukbong dagat ng bansa para sa territorial defense operations nito. Live mula dito sa Sasa Wharf, Davao City kasama sina RJ Guevara at Randy Remotigue para sa PTV News. Julius Disamburon. Maraming salamat, Julius Disamburon.